Sa mga pagkain na madaling mapanis, ang dapat nating sundan ay ang 2-hour rule. Grabe, ramdam na natin ang summer heat mga kabarangay Belkens. Perfect weather for beach trips at picnics. Di ho ba? Pero alam nyo ba na ang init na ito ay perfect weather din para sa pagdami ng bakterya. Magandang araw, ako pong muli si Dr. Jobo, ang magiging gabay nyo sa safe eating ngayong tag-init. Dumarami ngayon ang may mga stomach flu at food poisoning. Kaya for today's episode, pag-uusapan natin kung paano iwasan ang nakakasira sa summer escapade natin. To get to the bottom of this problem, kilalanin natin ang ating guest. Please welcome infectious disease specialist, Dr. Sheena Santos. Magandang araw mga kabarangay BK. Yes, tama ka. As temperature rises, bacterial growth accelerates. Yes, nakakatakot yan, Doc. So straight to the point po tayo bilang palimula. Ano po ba yung tinatawag nating high-risk food po, Doc Sheena? Ito po ba yung mga mabilis mapanis kapag na-expose sa araw? Oo. Kasama dyan yung mga lutong ulam, lalo na kung may sarsa. Dahil mas mataas ang moisture content nito. Yung mga dairy products, seafood, itlog, mayonnaise, ginisang gulay, sabaw, gravy at sauces. At lalo-lalo na mag-ingat tayo sa lutong kanin. Ito ang madalas na culprit ngayong summer. Ayun, nakakagutom parang listahan ng buffet. Pero if I may admit po, Doc, guilty po ako dyan sa pasta, lalong-lalo na sa spaghetti, ang pambansang baon sa beach ng mga Pilipino. Minsan kasi niluluto sa umaga. Tapos after some time na mag-swimming, kakainin ulit sa lunch, sa merienda, minsan pang umaabot ng gabi. Diba? At kung overnight, umaabot ng umaga. Pwede po ba yun, Doc? Sa mga pagkain na madaling mapanis, ang dapat nating sundan ay ang 2-hour rule. Ayun, so 2-hour rule. So para po malinaw sa ating mga kabarangay, Doc, ano po ba ang 2-hour rule? Okay. So kung ang high risk na pagkain ay naiwan sa room temperature, may 2 oras ka lang bago ito maging delikado kainin. Ayun, may 2 oras. So after ihain, tumatakbo na po ang oras, ang timer, di ba? Na ito po ay magiging delikado after 2 hours. Ngayon, may mga times po, Doc, di ba, na pag sa beach tayo, may mas mainit kahapon. What if po, natripan nating mag-beach ngayon po na mas mainit, di ba? Kung wari, yung trip ng family is tanghaling tapat sa beach, magbabago po ba yung 2-hour rule po, Doc? Ay nako, oo. Lalo nang mas magiging maingat ka dapat. Yung 2-hour rule na yan, 1-hour rule na lang. Kung lalagpas sa 1 oras, ay huwag mo na subukang kainin at i-dispose mo na siya agad. Ayun, so malinaw po yun, na malaking factor po ang ating temperature from 2-hour to 1-hour rule kapag mas mainit po ang ating ambient temperature. So, ngayon po, Doc, ano po kaya yung mga dapat gawin? Kasi sayang naman po yung baon, pinaggastusan, pinag-ipunan, pinagplanuhan. Pinakamahalaga is ilabas mo lang kung anong kakainin mo. Okay? So, portions mo siyang i-serve. Ngayon, kung hindi naman siya kailangang pangkainin, huwag mong ihain, itago muna sa ref o sa isang malamig na lugar. Tapos, at saka mo na lang siya iinit or ilabas kapag meron ng kakain ito. Ngayon, kung lalampas siya ng 2 oras na nasa labas, huwag nang kainin ng pagkain at i-dispose na lang agad. Ayun. So, malinaw po, portioning is the key. So, wag po tayong takaw tingin. Hindi po buffet yung plato natin. Diba? Tapos, hindi naman natin mauubos, iiwan for a time sa mesa. Diba? Kaya po, nagkakaroon ng problema. Pero, let's say po, Doc, nangyari na po na ang kinakatakutan. Nakakain po tayo ng pagkain na na-expose po ng matagal sa labas nang hindi po natin na isi-secure sa ref or mas malabig na lugar. At, sumakit na po ang tiyan. Paano po natin malalaman para po sa kaalaman nating mga kabarangay kung ito po ay simpleng indigestion or impatcho or ito po ay seryoso ng food poisoning? Well, kung impatcho yan, kadalasan ang ramdam mo merong kabag, pwedeng sobrang busog na pakiramdam, pero ang importante is wala kang lagnat. Ngayon, kung ipapahinga mo lang yan, maaaring pagkalipas ng ilang oras, ay maganda na ang iyong pakiramdam. Okay, kung simpleng impatcho po, ay wala pong mga kaibang sintomas. Marahil ang pakiramdam ay busog na busog lang. Tandaan po yung mga kabarangay. Ngunit walang ibang alarming symptoms. So, ngayon po ang magandang tanong, ano naman po yung kailangang bantayan po ng ating mga kabarangay kung ito po ay food poisoning na?
Mas malala ang simptomas mo. Kapag meron kang food poisoning, sobrang sakit ng tiyan, ikaw ay nagsusuka, pwede ka ring magtae, at kadalasan meron niyang kasamang lagnat. Ayun, so mas intensified po yung pain, meron ng vomiting, nagkakaroon din ng pagtatae, at yan, yung paglalagnat na hindi po natin makikita kapag impatcho lang. So, ang sunod po nating tanong, Doc, kailan po ba kailangan po isugod ng sarili sa ospital or sa ER po natin? Siyempre, obserbahan mo ang sarili mo sa bahay. Pero kung hindi ka na talaga makakain, hinang-hina ka na, o kaya may lagnat, hindi tumitigil ang pagsusuka, pagtatae, mas maganda na sumugod ka na sa ospital at magpatingin. Ayun. So, be mindful of the signs of your body, di po ba? So, delikado pala, Doc, no? Yung ayaw po natin, kaya sinusugod natin sa ER, ay yung dehydration. So, wherein, masasabi po natin that water is really key, di po ba, Doc? Yes, tama yan. Hydration is still the mainstay of treatment para sa pagtatae at pagsusuka. Pero maaari kasi na habang ikaw ay may nararamdaman, mahihirapan ka talaga to keep down yung mga kinain mo, kaya wag mong pilitin na uminom ng mararaming tubig agad-agad. Sa umpisa, sip-sip lang, wag lagok para hindi ka sumuka uli. Ayun. So, even if we have this knowledge na water can help us, di ba? Makakatulong po sa atin mga kabarangay. Wag po dapat nating biglain dahil ito ay pwedeng magdulot pa ng pagsusuka. Okay? If you may po, Doc, meron po ba kayong final message para sa ating mga buting kabarangay? Okay, so always remember to handle your food properly. At huwag niyong hayaan na nasa hapagkainan siya ng lagpas sa 1 hanggang 2 oras. Kapag sumakit ang tiyan, kailangan mo uminom na maraming tubig, magpahinga ka ng maayos. Pero kung tuloy-tuloy ang pagsusuka, hindi ka na makakain, nagtatae, lalo na kung may lagnat ka, dumiretso ka na sa ospital para magpatingin. So, thank you so much po, Doc Sheena. There you have it po, mga kabarangay. Enjoy the summer sun, pero huwag kalimutan ang food safety. Stay hydrated, keep your food fresh, and keep your tummy hot. Ingat po kayo, mga kabarangay. Stay safe, stay strong, stay healthy.